Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Nagtalumpati sa harap ng kapwa leader ng bansa at ilang business leaders si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC CEO Summit na ginanap sa San Francisco, California. Sa pagbubukas ng APEC CEO Summit, ibinida ng Pangulo na ipagpapatuloy ng APEC leaders ang napagkasunduang intensyon sa pagsusulong tungo sa greener economy sa kabila ng patong-patong na hamon sa ekonomiya na kinakaharap ng mga bansa sa Asia-Pacific. Anya, kinakailangan dagdagan ng efforts ng mga bansa sa pagtugon at pagmitigate sa negatibong epekto sa ekonomiya bunsod ng sigalot sa Ukraine. Sa kabilang banda, nakipagtalakayan din ng Pangulo sa ilang tech leaders sa Amerika para sa pagyakap ng Pilipinas sa Artificial Intelligence o AI. Saad nito, handa na raw ang Pilipinas sa advancement ng technology, partikular na sa AI maging sa unexpected challenges nito. Inaasahan naman na magkakaroon ng close deal ng business partnership ang bansa na naglalayong palakasin ang competitiveness ng ekonomiya ng bansa at pataasin ang kahusayan ng mga manggagawa lalo't higit sa AI technology. Kabilang sa roundtable discussion ang delegasyon ng Pangulo kasamang ilang tech leaders at investors mula sa Silicon Valley sa California kung saan matatagpuan ang ilan sa mga sikat na tech hubs gaya ng Adobe, Apple at Meta. Hinimok ng isang environmental law expert ng United Nations o UN ang pamahalaan na buwagin ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC dahil umano sa mga karahasang idinidulot nito. Ayon kay UN Special Rapporteur on the Promotion and Protection of Human Rights Dr. Ian Fry, malinaw na hindi nasusunod ng task force ang kanilang mandato dahil na din umano sa talamak-anyang pangreredtag ng mga ito. Payo pa ni Fry na mas maiging bumuo na lamang ang Pilipinas ng ibang programa laban sa terorismo sa bansa na hindi nasasakripisyo ang karapatang pantao. Samantala, bumuelta naman si Senator Bato de la Rosa sa pahayag ni Fry at sinabi nitong isa ito sa mga misinformed na mga dayuhan na bumisita sa Pilipinas dahil panig lamang ng makakaliwang grupo ang pinakinggan nito. Dagdag pa ng senador na hindi kasama ang Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity sa pagpupulong nila kay Fry sa Pilipinas kaya hindi ito nasabihan sa mabuting epekto ng NTF-ELCAC sa mga komunidad na apektado ng insurhensiya. Nabanggit ni President Ferdinand Marcos Jr. na darating na sa Pilipinas sa mga satellite na nakatuon para maglaan ng internet connection sa mga malalayo at liblib na mga lugar sa bansa. Matutupad ito sa pamamagitan ng partnership ng Astranis Space Technologies at OrbitScore na pumasok sa isang agreement ng pamahalaan. Tinatayang nagkakahalaga ng $400 million worth of investments ang partnership na gagamit ng micro-GEO satellites. Ayon kay Philippine Envoy to United States Jose Manuel Romualdez, tatawaging Agila ang dalawang internet satellites na ilalunch sa susunod na taon. Binanggit ni Astranis CEO John Jedmark na prioridad ng proyekto na lagyan ng connectivity ang mga ospital, eskwelahan at iba pang enterprises kabilang ang pagpapatayo ng mga community Wi-Fi center. Inaasahang 2 milyong katao na walang connectivity ang nakalaan para sa broadband internet access sa ilalim ng naturang proyekto. Para sa Kidlat News Updates, ito si Jai Reyes, nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatili nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.